Antonio Trillanes ang taong ito ang isa sa pinakakilala sa mundo ng politika at kinaiinisan ng nakararaming Pilipino na patuloy na gumagawa ng paraan upang tanggalin at pabagsakin ang mga kalaban nito sa politika, ang pamilya ni Duterte at kaalyado nito na hindi nawawalan ng issue o butas laban sa mga Duterte. Dito ay inamin nito na konektado siya sa ICC na nagsisilbing kakampi nito laban sa mga Duterte. Inamin ni Senador Bongo na hindi titigil ang taong ito sa paninira sa kanila. Hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nilang mangyari, ang mawala sa landas nila ang mga Duterte na nagsisilbing hadlang sa kanilang mga layunin sa bansa na hanggang ngayon ay hindi sila nagtatagumpay na mawala ang lahat ng kalaban nito sa politika. Eto, panoorin nyo. Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayon, araw na ito, July 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura.
kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan.